Good morning guys. Meron na naman tayong adventure. Meron na naman tayong ride. So kakatapos lang ng ating Laguna Reverse Loop kasama si Butch. At for this ride, tayo naman ay magkikabyang loop. After ng Reverse Laguna Loop natin, hindi na tayo nakapadyak. Isang buong linggo tayong walang padyak. At talagang sinulit natin ang paghilata. Hindi, busy rin kasi sa work. Kaya hindi rin ako nakapagpadyak, pero nakapag-workout naman tayo all throughout the week. Yun lang yung pinaka-training natin. Nag-ride out tayo ng almost 6 AM. Kitain natin si Butch sa McDonald's Manggahan. Sana kayanin natin kahit wala tayong training na pagpadyak nitong mga nakarang araw. Let's go! Wala pa si Butch. It's 6 AM. Hintayin natin siya dito. Magagaling siya sa Evia, sa may Molino. At nandito na tayo sa Manggahan. Hintayin na lang muna natin si Butch. Andiyan na rin si Butch sa wakas. At bumili kami ng tinapay bago kami nag-ride out doon sa McDonald's. And exactly 6:30 AM. Ayun, nauuna na si Butch. So total distance na ating i-cover today ay aabutin na sa mga 150 kilometers. Yun eh kung meron tayong side trip sa Caleruega Church sa may Nasugbu. Pero kung hindi natin pupuntahan yun, more likely na sa 130, 40, ganun, mga ganun yung ano. So let's talk about the route. So from bahay, dito tayo naghintay kay Bus sa Manggahan, and then diretso tayo sa Amadeo from here sa Gentry. After Amadeo, syempre diretso ng Tagaytay. Lalabas tayo sa may Junil's Bake Shop, which is tapat ng police station sa Tagaytay, yung intersection doon. From there, lulusong tayo papunta sa Nasugbu Arc. Sa di kalayuan, pwede nating daanan yung Caleruega Church. Pero kung hindi na tayo dadaan doon, depende kung ano yung panahon or kung pag-usapan namin mamaya na dumiretso na sa Cabyang Tunnel. Yun ang next stop natin, Cabyang Tunnel. After Cabyang Tunnel, syempre Naik, and then 13. Home sweet home. Kanina, akala ko uulan eh. Dahil medyo kulimlim. Tapos, kita yung buwan. Yung nakikita niyo yung buwan, bilog na bilog pa rin. Dito na tayo sa may bypass kung saan tayo dumadaan most of the time. Tayo na, nandito tayo sa Junil's Bake Shop. Nandito na tayo actually sa Tagaytay. It's currently 8:46 AM. Makikita nyo dito tayo sa intersection sa Tagaytay. Ayan, yan yung gasolinahan. Tapos tapat natin is yung police station. Yan, kapag piniretso mo yan, papuntang Sky Ranch. Tapos madadaanan din natin yung skate park na ginamit nung SEA Games. Nadaanan natin yung Amadeo. For now, dalawa lang ulit kami ni Butch. So far, so good. Smooth naman yung ride namin ngayon. Sana lang hindi umulan dahil wala tayong dalang kapote. Napag-usapan nga namin ni Butch kung dala ko ba yung kapote na binili namin ng Laguna Loop kami. Kaso tinapon ko ni sa akin. Siguro kapag may madaanan, bumili na lang ako ng bago. Wala akong bumili ng kapote na pang cycling talaga. Yung manipis lang pero waterproof. Kasi wala akong alam na masyadong brand kung saan bibili. Most likely baka takbuhan ko Decathlon lang din. Siguro ride out tayo ng mga 8:50. Ay, nag-ayos sa si Butch. Naraga na tayo. Nadaanan natin itong skate park dito sa Tagaytay. Isa sa mga park na ginamit ng SEA Games. Yan. Imbes na rin tayo nakadaan dito. Kasi ito yung inaakit natin papuntang Praying Hands. Ikot tayo ngayon dito sa statue ng gin. Ayan. Ayan.
Tinalo niya ang dibil-dibil. Yan, ayun na yung praying hands. At makikita na rin natin yung Sky Ranch. Malamig na yung panahon dito. Nilamig ako bigla, mafog. Nandito na tayo sa Sky Ranch. Ayan. At tutumbukin na natin ang Alfonso Tunasugbu. Isa rin sa mga madadaanan natin dito ay yung mushroom burger spot na kinainan natin some time ago. At napag-usapan din namin ni Butch kanina na pwede naman i-consider na daanan yung Caleruega Church. Pero siguro pag malapit na kami, tsaka namin pag-iisipan kung dediretsuin pa namin na daanan or hindi na. Ayun, nauuna na si Butch. So dahil rolling terrain to, most likely mabilis lang namin ito mabababa hanggang sa Nasugbu. And then sunod nun, Batangas na. So bumibilis na ang ating takbo. The mushroom burger spot. Naahon na natin tong ahon na to. Meron tayo ditong stunning panoramic views. Currently nasa 5% gradient ang ating climb. At makikita na natin yung talipapa. Ayan yung talipapa. Ayun, ang arko ng Nasugbu. Ligayang pagdating sa lalawigan ng Magigiling. Ito yung sinasabi kong daanan papuntang Fantasy World. Yan, welcome to Nasugbu. Babaybayin na natin ngayon itong Nasugbu. Meron signage naman dito. Punta tayo ng Tuy Town proper, which is 20 km away from here. So mga dadaanan natin dito, medyo familiar din sa akin kasi ito yung dadaanan mo pag aakyat ka ng Mount Batulao. Tapos yung jump off naman ng Mount Talamitam, dadaanan din natin yun. Isa kilometer 26 ba yun? Siyempre, unahin natin is yung Caleruega Church, which is napakalapit lang sa atin. It's at least 400 meters away. So from Caleruega Church, wala tayong ibang dadaanan doon pabalik dito kundi yung dinaanan din natin. So babalik tayo sa same route, pabalik dito sa National Highway. Ayan, nandito na tayo sa papuntang Caleruega. Merong signage dito. Alam ko dito rin yung jump off ng Batulao eh. Ayun, may baka. Dalmatian na baka yan ah. Solid dito guys. Bukod sa magandang view, may golf course pala dito sa gilid. Mamaya ahunin natin tong malubak na daan na to. Yan lang yung cons dito. Yung kalsada malubak and may tendency magputik kapag umulan. Pero other than that, ma-appreciate mo talaga yung view. Ganda, solid. Hindi ka rin magugutom dito kasi ang daming mga kainan. Ayan, meron pa tayong nakita ditong spot. Ayan, nakita yung Batulao. Saka iba pang bundok. Kaso hindi masyadong aninag gawa ng mahulap, mapag. So picture taking muna tayo dito. Meron tayong podium dito. And we're finally here sa Caleruega Church. Meron siyang entrance for maintenance fee. Bali, ang entrance dito is 30 pesos per head and bibigyan kanila ng ganitong klaseng band. Caleruega Church was founded in the early 13th century at kilala sa angking ganda at history nito. Ang pangalan nito ay galing sa Municipality of Caleruega in Spain. Kilala din ito sa tawag na Transfiguration Chapel dahil dito ay tila nagtatagpo ang kalangitan at kabundukan where humans meet God in Christian teaching. Pinupuntahan ito para sa mga retreats, seminars, at other Christian activities like meditation at syempre for weddings and reception venue. Sa paglibot namin ay nakita namin ang garden cafe, hanging bridge, tent chapel, at heavy dose of panoramic sceneries of the whole town of Nasugbu. Kaya naman, yung usapan namin ni Butch na 30 minutes lang ang allotted time namin para libutin ang lugar ay talagang nagkulang. Tapos lang natin kumain, kitin natin itong binaba natin kanina. Although malubak, medyo kargado naman na tayo ng pagkain. So maraming mga kainan dito pagka galing sa Caleruega.
Pwede kayong kumain dito ng bulalo, saka mga silog meals. Kumain kami ng hot silog at pig silog. Balik na tayo sa highway. It's 1:18 PM at ang target natin ay makarating sa Kabyang Tunnel ng 4 PM at least. Ito lang yung medyo cons sa pagpunta dito sa Calariwega Church. Ito yung lubak na daan, lalo na pakahon. Nasa 10% gradient. Natunaw agad yung chick silog ko. Ayan, patag na. Palabas na kami guys na Nasugbu Highway. So from here, subukan natin na mag less talk more ride para makita natin kung achievable ba na makuha namin yung distance ng 3 hours from here sa entry ng Nasugbu going to Kabyang Tunnel. It's 1:23 PM. So let's say 1:30 PM. At least 4 to 5 PM makarating tayo doon. Malalaman natin yan. Dito na tayo sa highway. Nauna na si Butch, nag-aero na siya. Pero naset na namin yung expectation namin na mahirapan talaga kami pagdating sa Natipuan going to Kabyang Tunnel. Kasi si Butch, since he's a seasoned rider, nakapag Kabyang Loop reverse na siya. Pero itong clockwise hindi pa. So first time niya rin. Kaya simulan na natin ngayon yung Less Talk More Ride. Let's go! Quick break sa mga lusong. Tapos merong konting ahon dito. Pero meron ako nakita dito isang majestic na baka. Kita ba yung baka? Ayan o. Princess Cow. Yan si Princess Cow. Magpa-birthday porn muna tayo guys. Hindi, kawawa talaga yung aso. Binigyan ko na siya ng isang tinapay. Gusto niya pa. Pero iitan lang natin kasi kinakain niya ng buo eh. Grabe yung payat niya oh. Ito eh. Malaki yung tinapay ko eh. Yung tinapay niya blue. Yung tinapay ko dito eh. Oo. Parang isang village yan bro. Tal, ano eh, yung size naman ito for sharing talaga eh. Ito okay lang to, hindi yan malalason. Hindi, basta walang chocolate. Basta walang chocolate. Ito, pwede na yan. Laban lang. Ay, sorry. Ito, naubos pa, gagawan ka namin ng mukbang challenge. Ay, naubos talaga oh. Oo. Diba, wala tayong dalang may karni. Oo, okay na yan. Abangan mo na lang kami kapag ka nag-reverse loop kami. Pag nag-reverse loop kami, pedigree na yan. Ano? Oh. Pag mo sabihin, Ayaw na niya. tubig. Ako. Naka-recover ng konti si, magandang pangalan niya, si Badong. Naka-recover ng konti si Badong. Hindi ko alam kung may tama siya o ano eh. Kasi ika-ika eh. Oo, sabi niya yung lakad eh. So ayun, akatin natin to ng konti. Siguro talagang tinaon na mapadaan kami dito at tumigil. Ito yung tinapay ko. Tinawasan ko ng ilang piraso para makakain yung aso. So back on saddle tayo guys. After few minutes, nandito na tayo sa Tuy. Ayan. I love Tuy. At sa wakas, nakarating tayo dito sa Nasugbu DSA. Ayan, sa Kalabaw. At kakanan tayo. And it's currently 2:30 PM. Takbo natin 15-20 kilometers per hour. Nasa likod tayo ni Butch. Although sobrang init, may mga oras na kumukulimlim siya ng ilang minutes bago araw na naman. Mahangin naman kaya hindi siya masyadong nakakalaspag dahil hindi naman ganun katirik na tirik yung araw. Dito na tayo sa Lock Road na, no? Kapag papunta na kayo dito, maamoy niyo yung amoy ng dagat. Alat yung hangin. Daungan na pala to. Kaya medyo maalat-alat yung hangin dito pero natural lang yun. Dahil malapit tayo sa dagat. Yan na ba yung bulubundukin ng Kabyang Tunnel? Hindi pa. Natipunan pa lang yan. Kalahati pa lang tayo guys. Ayan. Dito sa kabila, dagat. Dito, tubig tabang. Ayan. Smooth naman eh. Shortcut. Oo. Kakaalaman tayo ngayon. Nako, akitin pala natin yung mga bundok na yan guys. Eto na naman tayo sa matinding budol. Ang ganda ng kalsada ah. Mukhang pinapasarap na naman tayo ah.
Medyo masikip na yung kalsada pero smooth naman daanan. Mapalo lang ng 1 to 2% yung gradient. Makita nyo ang taas ng forest dito. Yan. So, nandito na tayo sa ano to? Thank you. Ano tong thank you? Ayoko. Yan, magkakaalaman na. Diyan ba tayo? Canyon Cove. Dito tayo, dito. Diretso tayo dito sa Salamat. Ito ba? Ano? Hindi. Gumaba sa baliktad eh. Barangay Wawa. Wawa? Oo, Barangay Wawa guys. Ito na, nagsimula na yung ahon. Parang talaga ako tumaan ko. Huli kaya tayo. Huli kaya tayo. Hindi ko alam to. Silipin muna natin kaya. Teka. Pero hindi ko lang kung tama sa tuot natin. Sa mapa, tama siya. Ano, diretso siya. Tapos, hindi tama to. Ito yung subdivision nila. Pero okay, tama. Tama tayo. Tama tayo. Kasi ito yung ano. Baka hindi mo lang siya maalala, no? Oo, siguro kasi palusong eh. Tama nga. Ito, maganda dito. Ito yung naaalala ko. Ito. Yan. Diyan ako tumukod. Ito na yan. Kaya hindi ko Ang tindi ng memory mo. Yung kung saan ka tumukod talaga. Oo, alam ko yung liko na yan. May video pa nga ako niyan. Talagang pinalibag ko yung bike ko dun sa tabi ng kalsada eh. Kasi nainis pa ako kasi konti na lang pala kung tinuloy ko na. Lusong na. Lusong na to. So yan nakikita mo na yan, isang matinding ahon yan. Siguro mga pumapalo ng mala red pal din yan. Nako. Makakabot tayo ng tansya ko mga 4:30 ganun. Ayun. Medyo nabit nga natin yung goal natin kanina eh. Exceeding expectations tayo. Lapit na tayo. Malayo pa pala. Mahaba pa guys. Paglagpas sa boundary ng Barangay Wawa, start na ito ng rolling road. Paakit ng Kawayan Cove na kilala sa magandang view at sa ahon na aakitin mo para marating ito. Paglagpas namin sa pangalawang ahon na may siko ay nag-decide kaming magpahinga saglit at mag-rehydrate bago sumabak sa huling ahon bago marating ang Kawayan Cove. Roughly mga 15 minutes din kaming nag-relax at nagpahinga sa tindahan at dito na rin nag-refill ng tubig bago pumadyak ulit. Dito na tayo sa Kawayan Cove after nung ahon na yon. Max of 14.4% gradient. At ito yung view sa Kawayan Cove. Ang ganda. Goods. Goods. Ang ganda. Picture muna tayo dyan. Ganda guys. Kitang kita yung dagat. Ayan, grabe. Ayan. Naragan na tayo ulit. So palusong to. Wala dito. Ayan. Lusong tayo. Dahil pag mayroong ahon, matagal na naman tayo makakakyat. At eto na nga. Yung mahabang ahon daw dito sa Terrazas de Punta Fuego. Mahabang ahon nga dyan, as meron pang sito. Nagpasan lang natin to siko para makita natin kung anong meron. Mahabang ahon. 11% na. Naalala ko dito, ang saya-saya ko dito. Ngayon hindi. Nako, ang haba nga. Saya-saya ko dito. Haba nga. Anak ng pating. Ayun oh. Ayun oh. 14% gradient. May signage na. Currently, nasa 9% tayo, 10. Ayoko magtagal dito. Kinakain ako. 12%. 13.5. Ayan, malapit na tayo sa recovery. Woo! Sarap! We're done with that climb. Mas lusong, let's go! Woo! Tara na! Pagkatapos ng 14% gradient na inakyat namin ay andilusong naman ang binigay na reward sa amin. Pero di ako sumasagad at alalay lang sa speed hanggang 35 km per hour para lang safe. Continuous ang paglusong hanggang sa marting namin ng barangay na Tipuan kung saan bumili kami ng KFC at nagpahinga saglit bago tumuloy sa simula ng 21 kilometers distance going to Kabyang Tunnel. Ayan, ahon tayo ulit guys. 5% gradient, galit na galit. Malapit na tayo sa Kabyang Tunnel. Konting tiyaga na lang. Pero after natin makarating dun sa Kabyang Tunnel, meron pa rin ahon dun. Ahonin pa rin natin yun. Yung papuntang DNR sa jump off ng
Pico del Oro. And after nun, dire-diretso ng Lusong yun. Kaya mas mapapabilis na yung makauwi. Ayan, kurba. Tapos ahon ulit. Currently, lalaro na 6%, 11, 14, 15, 16, 17, 17. Ayan. Tapos meron pang siko ulit dun. Ganda ng view sa likod. After ng 17% at konting recovery, meron pang huling ahon daw. Ito na yun. Grabe, parang di natatapos. Let's start with 10%. 13. Ayan, kaperaso na lang. Ayan na. Meron pa pala dun. Ayun. Konti na lang guys. So nasa 6% na lang ang gradient and ang ganda ng reward. Makikita mo yung view ng dagat, tapos palusong na. Grabe. Yan yung reward natin pre, view ng dagat. Ito, malalaman mo yung daan parang ano na eh, no? Pakibiyang na eh. Gantong-ganto yung itsura ng daan dun eh, di ba? And we're currently at 85 kilometers. Takbo-pogi lang. Time check natin, saktong 4 PM. Nandito na tayo sa lugar na to. Meron naman mga nadaan, tsaka may mga signage. Yun nga lang, hindi magandang idea magpaabot ng dilim dito. Dahil unang-una, walang ilaw, walang mga bahay. Mga nagtitinda lang na mayroong mga kubo stall dito na most likely wala na rin ng gabi yun, natural. Ahon talaga yan. Oo, yun nga eh. Tama ka naman. Ayan, 9 kilometers ahead. Ano yan, Hamelo? Pico del Oro Cove. 9 kilometers na lang. Pero ahon to. Kung 9 kilometers ahead na yan, tapos merong parang rolling terrain na lang to. Saglit na lang natin yan. Siguro wag tayo masyadong magtagal sa Pico del Oro. Ay sa Kaibiyang Cove. Kaibiyang Cove. Kaibiyang Tanay. Pinagalo-halo ko na. Parang ilang picture lang ba? Let's go na. Kasi ahon pa rin yun eh. Paglagpas natin ng tunnel, di ba? Oo. Basta wag lang tayong abutan dun sa ahon ng dilim. Okay na ako. Oo. Dun ako naputulan ng kadena. After that 10% gradient na hindi naman ganun kahaba, lusong na ulit. Nice one. Pinasarap muna tayo sa view bago yung ahon. Another ahon guys. Diretso no? Woohoo! Patag! Grabe, ang ganda! Patag! Ang ganda oh. Woohoo! Na nakakita ng patag, Eureka! Tangina. Ayun yung chick ng Pico del Oro. Yan. Hindi ko alam pangalan yan eh. Ganda. Yan ang probinsya. Grabe. Iba yung rolling terrain dito. Kumakapit yung sa gulong, yung asfalto. Kahit na mukha siyang patag, maramdaman mo parang ang hirap niyang padyakin. Kaya nakakainis. Ginawa ko kahit pagod na ako. Tinayuan ko na. Grabe. Babalikan ko pa rin to for sure, pero hindi yung wala ka sa kondisyon, wala kang training, mahirap. Pero worth it naman. Kasi makikita mo, yan. Yan ang makikita mo, ang ganda. Grabe. Ito yung rason bakit masarap mag-bike. Para sa akin opinion ko. Dahil na-appreciate mo
Tsaka parang you're one with the place na dinadaanan mo. Diba? Grabe, ang ganda. Woo! Pagpatag, sarap magbike! Solid! Ayan. So, makapagpalit tayo ng battery. Nandito na tayo sa Barangay Luok. At currently, pinabaybay natin tong nilikuan natin. So from there, sa patag na dinadaan natin kanina, kumaliwa tayo. And nakalagay doon, we are 3 kilometers away to Pico del Oro Cove. Ngayon, patag pa rin naman and meron tayong magandang view. Grabe! Ayan o. Ayan o. Ganda! Solid! Ganda! Saktong-sakto yung palit natin ng battery, guys. Dito sa Barangay Luok ay halos puro patag lang talaga ang daan. Dagdag pa dito ang nakakagaan ng pakiramdam na ganda ng tanawin na nakapaligid sa amin, pero di pa dito nagtatapos ang mga ahon sa ride na to. Baka lumabas bigla sa Dumbledore dito. Dito sa parting ito ay di na kami gano'ng nagkukwentuhan ni Butch. Focus lang sa ahon pero alam kong di kami nagmamadali. Medyo mahaba ang ahon na ito at dito na rin kami nagsimulang magbukas ng mga ilaw for visibility hanggang maging palusong na ang daan. Walang makikitang mga bahay sa paligid at mga sasakyan at motor lang na nakakasalubong ang makikita mo dito. Okay. Boundary na to? Woo! Konti na lang. Konti na lang, susuko na ako. Kaya naman. Kailangan lang ng pasensya. Ano, carpel lang yan. Cover lang yan. Final lang yan. Kain. Yan, tubaba na to, no? Sana. Grabe kasing gubat kanina. Oh shit! Ang ganda, putek! Woo! Naabutan natin, pre! Sakto, tignan mo, may konti ibang pag-asa. Grabe! Time check natin, 5:22 at nakaka 1:01 na tayo. Naabutan pa natin dito, guys. Grabe! Nakaka-gloomy ng mood yung shade ng puno kanina kasi madilim na, pero may araw, oh. May dagat. Grabe, ang ganda. At this point, nakakaluwag ng pakiramdam na nakarating kami ng may liwanag dito. Medyo gloomy ang pakiramdam kanina habang inaahon namin ang kalsadang binabalot ng matataas na puno. Kaya dumiretso na kami sa viewing deck para ma-appreciate ang sunset lalo. And we spent 30 minutes here para makapagpahinga na rin. Then larga na para salubungin ang Kabyang Tunnel na few pedals away mula dito. Finally, Kabyang Tunnel at exactly 6 PM. Grabe, gapang talaga. Tapos may ahon pa paglagpas dito. That's 10% gradient hanggang papasok sa Kabyang Tunnel, kaya sobra ang hingal ko. Pagdating sa kabilang side ay nag-refill kami ng tubig at nag-secure ng mga ilaw dahil aahon kami paakyat ng DENR ng sobrang dilim. Alam ko ito dahil napag-Kabyang na ako once ng solo, pero di ko naisip na aahunin ko ito ng gabi. Sa totoo lang, pumasok na sa isip kong mag-arkila na lang ng tricycle hanggang Ternate o Naik dahil sa ilang mga rason. Una, walang street lights. Pangalawa, walang signal kahit na anong network.
Pangatlo, nakakakilabot ang tunog ng paligid, lalo na kung balot ito ng dilim at limited lang ang eyesight mo. Depende sa lakas ng ilaw mo. Pero in all of those thoughts, mas nangibabaw sa akin yung dito na magsisimula ang tunay na adventure. At inisip ko ang ilang points kung achievable ba at handa ba ako para ahunin mula Kabyang hanggang DNR. Una, meron akong headlight at taillight. Pangalawa, kabado pero merong excitement. Pangatlo, meron akong one piece of earphone to somehow diffuse sound ng paligid para di makapag-isip ng kung ano-ano. Sa pag-ahon namin sa gitna ng dilim, dito ko napatunayan ang kahalagahan ng mind setting at control sa emosyon. Sa ganitong sitwasyon, kahit pagod na, di ko rin nakalain na meron pa pala akong lakas para pumedal. Minimaintain ko ang pagiging kalmado all throughout ng section na to. Dahil kung hindi, malamang ay baka pumedal ako ng mas mabilis sa kailangan lang at mas mabilis akong malalaspag. Which is, mas delikado dahil nasa gitna na kami ng dilim at di sigurado kung merong mahihingihan ng tulong kung sakaling mangangailangan kami. Habang focus sa kalsada, may pailan-ilan pa rin namang nagdara ang mga sasakyan at nakamotor dahil nasa 6 or 7 PM pa lang nito. Meron pa rin kaming nadadaan ng mga maliliit na kubong tindahan na bukas pa at may ilaw. Sa oras na yan ay ang mga positibong bagay na iniisip ko habang dahan-dahan na binabaybay ang kalsada upang makarating sa DNR. At sa ganun teknik ay natapos din ang pag-ahon sa dilim at nakarating na rin sa DNR kung saan meron ng pailan-ilan na ilaw at mas marami na ang lusong kesa sa ahon. Mamaya kapag pababa na tayo ng Ternate, ayan na yung ahon na paano. Dalawang ahon na lang to eh. Ayan ang sibilisasyon. Oo, lalo na dito. Overlooking. Isip ko tuloy kanina, pre. Lakas pa ng loob ko sabihin kanina na mga siguro alas 3 na uwi na tayo. Pagdating sa parteng Paternate ay nakakapagkwentuhan na kami ulit. Parang nakabalik sa sibilisasyon at tinatawanan ng malupit na experience na yun. At saglit pa ay nakababa na kami ng Ternate, Maragondon hanggang umabot ng Naik to Trece Road. Isa ito sa mga ride na di malilimutan. Bukod sa mga magagandang tanawin at night ride na malupit, sa itong experience at adventure na masarap ikwento sa mga taong may tenga sa pakikinig. Salamat kay Butch at sayo na nanood at umabot ka dito. See you on the next vlog at ingat. Ride safe!